Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa initial tafsir, tiyatalakay pa rin natin yung Suratul Lail. Tatalakay na natin yung unang 11 na ayah nito. At ito'y ipinahayag nga sa Makkah, kabilang sa mga naunang mga sura na naipahayag. At pinaka nakikilala ang Suratul Lail na ang mga huling bahagi ng mga aya nito ay pawang tumutukoy kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So doon sa hadith na iniulat ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kunna fi janazatin fi Baqi. Sila raw noon ay nasa salatul janasa doon sa Baqi. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu maksaratun fanakas. At siya daw ay mayroong stick. At siya raw ay nagdrawing doon sa buhangin. Faja'ala yankutu bimaksaratihi. At sinabi niya, ma minkum min ahadin o ma min nafsin manfusa illa kutiba makanuha minal jannati wan nar. Walang sino man sa inyo o sino mang may kaluluwa liban na lamang na naitala na ang kanyang lugar sa paraiso at impyerno. Wa illa qad kutibat syakiyatan aw saidatan. Kung hindi man, ibig sabihin, it's either ililista kung siya ba ay taga-paraiso o taga-impyerno, o kaya ililista kung siya ba ay magiging masaya o malungkot doon sa kabilang buhay. Siyempre masaya, ganun din, yung papasok sa paraiso. At ang malungkot, yun namang papasok sa impyerno. At yun nga, may nagtanong, Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nadaul amal, o sugo ni Allah, aasa na lang ba kami sa itinakda sa amin at hindi na kami kikilos, wala na silang gagawin, kumbaga. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kana minna min ahli saadati fayasiru ila ahli saada, wa man kana minna min ahli syaqai fayasiru ila ahli syiqa. Ay hindi, karugtong pala ito ng tanong. Yun bang tao na itinala na magiging kabilang sa masasaya ay magiging masaya nga, at yung magiging malungkot naman ay magiging malungkot talaga nang wala siyang ginagawa, kumbaga. Sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ahlas saada fayuyassaruna li amali ahlis saada. Yung mga masasaya daw ay padadaliin para sa kanilang paggagawa ng mga gawain ng masasaya. Ibig sabihin, magiging madali para sa kanila na gawin ng mga gawain ng mga tao sa paraiso. Wa amma ahlus syika fayuyassaruna ila amali ahlis syika. At yung mga tao na magiging malungkot sa kabilang buhay, padadaliin ni Allah para sa kanila ang gawain ng mga tao na malulungkot. So, ibig sabihin, yung mga ahlul jannah, padadaliin ni Allah para sa kanila ang mga gawain na dahil dito ay magiging karapat-dapat sila sa paraiso. At yung ahlul nar, pahihirapin ni Allah para sa kanya, o kaya padadaliin ni Allah para sa kanya mga gawain ng mga tao sa impyerno. Okay? Kaya kung nahihirapan kayo magsala, gumising ng pajar, kabahan na kayo. Baka pinapadali para sa inyo ni Allah yung pagpunta sa impyerno. So, magsikap, insyaAllah. At yung nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karugtong nun, yun nga yung Suratul Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Sino mang magbigay at matakot kay Allah at nagpatotoo sa gantimpala, padadaliin namin para sa kanya ang yusra, pagpapadali patungo sa paraiso. Wa amma man bakhila wastagna, at sino mang nagdamot at nagmalaki
nagakala na wala siyang pangangailangan. Wa kadzdzaba bil husna, nagpasinungaling sa gantimpala. Fasanuyassiruhu lil usra, padadaliin namin para sa kanya ang patungo sa usra, sa paghihirap, patungo sa impyerno. At ito ay hadith nga na naiulat ng iba't ibang mga tagapag-ulat ng mga hadith. Pero primarily ito ay iniulat ni Imam Al-Bukhari. Sa sumunod na hadith naman tungkol dito, di ba yung unang natalakay natin tungkol yung mula kay Abu Bakar, ngayon mula naman kay Ali. So bago pa natin matalakay yung huling bahagi na tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ito naman iniulat ni Abdullah bin Omar tungkol sa hadith na ito. Iniulat ito ni Imam Ahmad mula kay Ibnu Omar radhiyallahu anhuma. Sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, so kausap ni Omar si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ma na'malu fihi afi amrin qad furiga aw mubtada'an aw mubtada' aw mubtada'. So tanong ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, o sugo ni Allah, ang mga bagay-bagay ba ay naitakda na? Ang mga bagay-bagay ba ay naitakda na? Na kumbaga mubtada, kumbaga ibig sabihin mubtada na yung dulo niya ay hamza. Mubtada sa kahulugan na kumbaga ngayon lang, isinasakatuparan na lang ito ngayon. Ibig sabihin na itakda na ito at ginagawa na lang ito ng ngayon ng tao. Mubtada, ibig sabihin meron ng nauna rito. O mubtada. Mubtada na ang dulo niya ay ain. O ito ba ay bago lang na nangyayari? Ngayon lang talaga yung mangyayari. Kumbaga sa qadar, alam ni Allah at hindi alam ni Allah. Yan nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala fima qad furiga minhu fa'mal yabn al-Khattab fa inna kallan muyassarun. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumawa ka pa rin o kumilos ka pa rin o anak ni Al-Khattab o Ibn Al-Khattab, dahil tunay na ang bawat tao ay padadaliin para sa kanya ang kung ano man ang itinala sa kanya, paraiso man o impyerno. Nga, kung kabilang siya sa mga tao sa paraiso, gagawin niya ang gawain ng mga tao sa paraiso at padadaliin ito ni Allah. Amma man kana min ahli saadati fa innahu ya'malu lis saadati. At sino man nga na kabilang sa mga magiging masaya, gagawin niya ang gawain ng mga taong magiging masaya. Wa amma man kana min ahli syaqa fa innahu ya'malu lis syaqa. Sino man ang mapapabilang sa malulungkot sa kabilang buhay, gagawin niya ang mga gawain ng malulungkot dito sa dunya. Dudulutin ni Allah na gagawa siya ng mga pagdurusahan niya sa kabilang buhay. So ito ay hadith na iniulat ni Imam Ahmad at iniulat nga rin ito ni na Imam At-Tirmidhi. Sumunod na hadith naman ito ni Jabir, iniulat ito ni Imam At-Tabari. Sa sinabi ni Jabir bin Abdullah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa sinabi niya, Ya Rasulullah, ana'malu li amrin qad furiga minhu aw la amrun nasta'nifuhu. So sabi ni Jabir, o sugo ni Allah, kami ba ay kikilos ayon sa kung ano ang naitakda na? Sa inyo nililinaw niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin yung ginagawa ba namin ngayon na itakda na ito? Ang ginagawa ba namin na ito ay naitakda na? O ang ginagawa namin na ito ay ngayon lang nangyari? Ibig sabihin hindi alam ni Allah, hindi niya hindi dumaan sa kanyang irada o kagustuhan at hindi niya itinala. Basta nangyayari lang. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li amrin qad furiga minhu.
Kayo ay kikilos ayon sa kung ano ang naitakda na. Kayo ay kikilos ayon sa kung ano ang naitakda na. At sinabi ni Suraka, nagtanong si Suraka at malamang tinutukoy dito si Suraka bin Malik, Fafimal amalu idan. Kung ganun pala, bakit pa kami kikilos? Bakit pa kami magsisikap? Diba? So, ito ay syempre tanong na, hindi ito tanong ng makulit, tanong ito ng matalino. Kasi first time nila itong narinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ilang ulit na natin itong tinatalakay, di ba? Alam na natin yung mga haligi ng qadar, tapos meron pang magtatanong nito, kikilos pa ba kami, magtatrabaho pa ba kami, nakatakda na yung biyaya? Kung meron sa inyo magtatanong ng ganito, babatukan ko talaga. Ito, ganito sila magtanong kasi first time nilang marinig ito eh. Pero kayo, ilang ulit na natin, kabisado nyo na nga yung ano, di ba? Yung arkan ng qadar, mga rukon ng qadar, ilan? 6? Ilan ba? Sigurado? O botohan tayo? Ilan ba talaga? So, 4 lang, di ba? So, ganito yung mga sahaba, nililinaw ko lang Kasi baka isipin nung kambal, tingnan mo yung sahaba, makulit magtanong, hindi siya makulit magtanong. Ganun lang talaga, nagulat siya eh. First time nila itong marinig. Kaya ganito sila magtatanong, o ganito sila nagtatanong. So kung ganyan pala, naitakda na lahat, bakit pa kami kikilos? Kung naitakda na pala yung biyaya, ba't pa kami magtatrabaho, kumbaga. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kullu amilin muyassarun li amalihi. Lahat ng tao na kumikilos ay padadaliin para sa kanyang anumang ikikilos niya, kung ito man ay patungo nga sa paraiso, patungo sa impyerno. Ganon. Kung naitakda na Allah para sa iyo, halimbawa, na makapangasawa ka, itong babae na ito yung mapapangasawa mo, padadaliin yun para sa iyo ni Allah bilang halimbawa. O kung hindi, edi gagawin mahirap sa iyo ni Allah kahit anong gawin mo. Hindi kayo magkakatuluyan. Pero kapag yung meant to be, kumbaga, padadaliin yun ni Allah. Yun ang naisip kong sample kasi nakita ko si Ismail Diba si Ismail halimbawa, yung nakilala niya yung misis niya, ganun-ganun lang, diba? Hindi mo naman naasahan. Basta lang nareto sa'yo ni Benji. Tapos nagulat na lang kami, papakasal na sila. So, di ba pinadali ni Allah? So lahat ng mga itinakda ni Allah, yun nga, kumbaga, gagawan ni Allah ng paraan na mangyari. At yung hindi mangyayari, hindi talaga mangyayari. Kahit anong gawin nung tao. Diba, may babae kang gusto, ayaw sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi kayo magkakatuluyan nun. Si Allah ang magdudulot na makatuluyan mo yung gusto niya na makatuluyan mo. So ganun yun. So kikilos pa rin ng tao. At lahat ng ito, ng mga hadith na ito, ay pawang mga may kinalaman nga doon sa fasanuyassiruhu lil usra at yung fasanuyassiruhu lil yusra. Na sa ganitong kahulugan ito, mauunawaan, insyaallah. Ngayon, bakit parang ang daming parang ang haba masyado ng paliwanag ni Ibn Kathir rahimahullah sa usapin na ito? Kaysa usapin na ito, si Ibn Kathir rahimahullah, laganap na sa panahon niya yung mga Qadariyah at yung mga Jabriyah na dalawang sekta, ligaw na sekta ng mga Muslim na may maling pag-unawa sa Qadar. Yung Qadariyah, although tinatawag silang Qadariyah, actually tinatanggi nila yung Qadar. At yung Jabriyah, naniniwala naman sila na ang lahat ay puro Qadar. Ipinipilit lang sa atin, kaya Jabriyah yung tawag sa kanila. So naging ganito yung kanyang paliwanag, bakit ang daming dalil, sunod-sunod na binanggit yung iba't ibang mga hadith tungkol dito. So ito yung dahilan. Kasi mayroong mga tao na mali nilang nauunawaan ang bagay na ito sa qadar. Actually maraming hindi talaga nakakaunawa ng qadar. Kaya nga sa pagtalakay natin sa qadar, una nating tinalakay talaga yung 4 na rukun nito. Kasi kung di mo nauunawaan yung 4 na rukun, wala na. Halo-halo na lang yung pag-unawa mo sa qadar. Sumunod na hadith, yung kanina kay Jabir bin Abdullah, ngayon sumunod na hadith kay Ibn Jarir, mula kay Amir bin Abdullah bin Zubair. At hadith ito, iniulat ito ni Imam At-Tabari. Sa sinabi niya,
kana Abu Bakar radhiyallahu anhu ya'tikal al-islami bi Makkah. So doon sa ulat ni Ibn Jarir, sinabi niya, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nagpapalaya daw siya ng mga alipin doon sa Makkah. Sa isang kondisyon lang, ng alipin na ito ay Muslim. Na pag meron siya nalalaman o nababalitaan na alipin na Muslim, pinapalaya niya yun. Ibig sabihin, pinapalaya niya, binibili niya. Binibili niya mula doon sa amo at pinapalaya niya. Parang nangyari doon sa kay Bilal bin Rabah. Binili niya si Bilal at pinalaya niya kalaunan si Bilal. At ganito rin ang nangyari sa iba pang mga alipin na binili niya. Hanggang sa doon nga sa Omar series, kung maalala nyo, pinagsasabihan na siya ng tatay niya. Bakit bili siya ng bili ng alipin? Tapos yung binibili niyang alipin may hina. Tapos pinapalaya lang din naman niya. So yun yung ginawa niya nung mga panahon na yun, lalong-lalo na sa unang bahagi ng Islam, ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, alhamdulillah. Fakana ya'tiku ajaiz wa nisa ida aslam na. Kabilang dun sa mga binili ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ng mga alipin, na pagkatapos niyang mabili at pinapalaya niya, yung matatanda at yung mga kababaihan matapos na mabalitaan niya na sila nga ay nagmuslim na. At ito ay, kumbaga, kakaiba. Kasi ikaw, halimbawa, ang alipin kasi parang yan parang buwibili ka ng, sa Manila yung yung basta hindi talaga makatao yung yung pang-aalipin. Kaya nga unti-unting inalis ito ng Islam. Yung mga buwibili ng alipin, para silang buwibili ng motor, buwibili ng gamit. So kailangan yung bibilhin nila may silbi. Kailangan yung bibilhin nila may silbi. Pero nga yung mga binibili ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kumbaga luma na, mahina na, wala nang silbi. Pero nga siyempre, lahat ng ito ay ginawa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alang-alang kay Allah. At hindi siya naghahangad ng utang na loob o gantimpala mula sa sino man liban na lang kay Allah. At ito na nga yung ulat doon sa naging pag-uusap nila ni Abu Bakar at ng kanyang ama. Yung pinakita doon sa Omar series. Sabi nung tatay niya ay, Bunay, araka ta'tak unasan du'afa. Falaw annaka ta'tak rijalan julada yakumuna ma'aka wayamnaunaka wayadfauna anka. So sabi nung tatay niya, o anak, nakita kita na yung pinapalaya mong mga alipin. Ibig sabihin yung mga binibili niyang alipin at pinapalaya niya ay mga tao na mahihina. Bakit yung mga alipin na binibili mo, puro mahihina? Bakit hindi ka bumili at magpalaya ng mga kalalakihan na malalakas na pwede ka nilang ipagtanggol? Kasi maaring sa mga panahon na ito ay, kumbaga, nakakaranas na rin si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ng panggigipit mula sa Quraysh sa kabila ng kanyang pagiging mayaman. Sa kabila ng kanyang pagiging mayaman. So, inaapi din siya nung Banu Makhzum. Yun nga yung katulad ng pagtalakay natin sa sira. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, oo, mayaman, pero yung pamilya nila kasi maliit lang na angkan. Hindi sila ganun karami. Samantalang yung Banu Makhzum, kumbaga, sila yung gangster sa Makkah, sa panahon ng Quraysh. Sila yung mga ampatuan, kumbaga ampatuan, mangudadatu, sinsuwat, ng Dimaporo, sila yon ng Makkah. Kaya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nagagawa nila yon. Kahit kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So yun yung sinasabi ng tatay niya. Kung bibili ka lang ng alipin, ba't di ka pa bumili ng yung malakas, yung kaya kayo paglaban at kaya kayo pagtanggol. Pero sumagot si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, faqal, ay abati, innama uridu ma indallah. Sabi niya, itay, ang gusto ko lamang, di ba, andito na naman yung innama. Ang gusto lang daw niya ay ang anumang na kay Allah. Anumang tangan ni Allah. Ibig sabihin, ang gusto niya gantimpala. Hindi niya kailangan ng alipin na palalayain niya, tapos yung alipin na yun,
magkakaroon ng utang na loob sa kanya habang panahon. Ayaw niya yun. Gusto niya yung gantimpala niya ay manggagaling kay Allah. At actually, mayroong note dito sa hadith kasi iniulat nga ito ni Ibn Jarir mula kay Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Sabi niya, adunnuhu qal, ang naalala niya na sinabi ni Abu Bakar Siddiq ganito, na kumbaga ang gusto lang niya ay ang gantimpala ni Allah. Ngayon itong hadith na ito ay hadith na napagtibay. Kumbaga tinanggap ito ni Ibn Kathir bilang hadith na napagtibay. Bagaman hindi na binanggit dito sa sahih o naman, pero the fact na inilagay ito ni Ibn Kathir dito, ibig sabihin pagkakatiwalaan ito na hadith, insyaAllah. Ngayon, itatanong niyo siguro, di ba natalakay na natin ito tungkol sa sanad? Ang sanad, ang pinag-aaralan dito, yung katauhan ng mga nag-uulat. At minsan, mayroong mga hadith na yung nag-uulat, nagdududa siya kung ano ba yung eksaktong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O yung kung ano man yung eksaktong nangyari, kumbaga. Pero isinasama siya sa mga sahih. Kasi yung pagdududa na yon nung tagapag-ulat ay hindi yun nakakaapekto sa pagiging sahih ng hadith. Kasi nagpapatunay pa ngayon na tinitiyak niya na tama ang kanyang naibabalita. Na tama ang kanyang naibabalita. So dito nga sa pangyayari na ito, yun nga, hindi pala to hadith kasi si Abu Bakar lang naman yung tinutukoy dito. Hindi ito marfu o mauquf hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ito ay may sanad na mapagkakatiwalaan inshallah kasi binanggit nga ito ni Imam Tabari at Imam Al-Qurtubi. So ang gusto lang daw niya, innama uridu ma indallah. Ang gusto lang daw niya ay ang manggagaling kay Allah. Fadathani ba'da ahli baiti anna hadhihi al-aya unzilat. At yun nga, karugtong nung hadith, na dahil nga dito, sabi ni Ibn Jarir, na meron daw siyang mga kaanak o kapamilya na nagsabi sa kanya, na dahil sa naging pag-uusap na ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at ng kanyang ama, bumaba ang aya. Na yung sumunod nga na mga aya dito, so, di ba ang pagkakaunawa natin, yung mga dulong aya ng Suratul Layl, ang tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pero yun pala, ayon sa hadith na ito, kahit yung number 5, number 6 at number 7, gayon din. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu din ang tinutukoy dito. فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Sino mang magbigay at matakot kay Allah at magpatutuo sa gantimpala, padadaliin para sa kanya ang pagpapadali patungo sa mga gawain ng mga tao sa paraiso, insyaAllah. At ito na nga yung pang-11 na aya. وَمَا يُغْنِي أَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ano ba ang saysay? Ano ang magiging saysay ng yaman ng sino man kapag siya ay taradda, kapag siya ay pabagsak na? Na sinabi ni Mujahid bin Jabar rahimahullah ay idamat. Yung taradda na tinutukoy dito, kapag siya ay mamamatay na. Ano pa ang magiging silbi ng kanyang yaman kapag siya ay mamamatay na? Waqala Abu Saleh wa Malik an Zaid bin Aslam ida taradda finnar. At din kahulugan din ito ayon sa iniulat ni Abu Saleh at ni Malik. Hindi na tinukoy dito kung sinong Malik itong tinutukoy dito. Pero mula kay Zaid bin Aslam radiyallahu anhu, ida taradda finnar. Ano pa ang silbi ng kanyang yaman kapag siya ay itinapon na sa impyerno? Ano pa ang saysay ng kanyang yaman kapag itinapon na siya sa impyerno? وَمَا يُغْنِي أَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى
inna alayna lalhuda, yung mga sumunod na aya, inna alayna lalhuda, sinabi ni Qatada ay nubayyinul halal wal haram. So yung huda na tinutukoy dito, sinasabi ni Allah, inna alayna lalhuda, nasa amin ang gabay o tangan-tangan namin ang gabay. Ibig sabihin gabay kung anong pinahintulutan at kung ano ang ipinagbabawal. Wa qala ghayruhu man salaka tariqal huda wasala ila Allahi wa ja'alahu kaqaulihi ta'ala wa 'alallahi kasdus sabil. At sinasabi din naman ng ibang mufassirin, sino man daw ang tumahak na naghahangad ng gabay ni Allah ay darating patungo kay Allah inshallah at dudulutin ni Allah na siya ay maging katulad dun sa mga tao na sinabi niya wa 'alallahi kasdus sabil. Tungo kay Allah ang layunin sa landas. Wa 'alallahi kasdus sabil, binanggit ito sa Suratul Nahl chapter 16 verse 9. So yung tao na yun nga naghahangad ng gabay ni Allah, padadaliin din ni Allah para sa kanya na matagpuan niya ang gabay. Kaya nga sa gabay, palagi kong sinasabi, ang gagabayan ni Allah dahil sa kanyang pagiging makatarungan at dahil sa kanyang kaalaman, yung karapat-dapat sa kanyang gabay. So dapat sikapin ng tao na tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang gabay, insyaallah. Dapat magsikap tayo na tayo maging karapat-dapat sa kanyang gabay, insyaallah. So sinabi ni Allah, inna alayna lalhuda, tunay na sa amin ang gabay, wa inna lanal akhirata wal ula, at tunay na sa amin ang akhirah at ang ula. Ay al-jami'i malkuna wa anal mutasarrif fihima. Na sinasabi dito ni Allah, lahat ng bagay ay pag-aari niya. At siya ang namamahala dito. Kung anong gusto niyang gawin sa kanyang nilikha, sa mundong ito o doon man sa kabilang buhay, pareho ito na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Allah. Pareho ito na nasa kapangyarihan ni Allah. Walang makakatakas o hindi napapailalim sa kapangyarihan ni Allah. At sumunod na aya, فَأَنْدَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, kaya binababalaan ko kayo sa apoy na taladha. Taladha, ibig sabihin naglalagablab. Yung nga sinabi, tawhaj. Tawhaj, ibig sabihin, mula ito sa salitang wahhaja. Tawhaj, yung nga naglalagablab. Kasi ang isang bagay kapag inilarawan mo siya na naglalagablab, matindi yung liwanag. Matindi yung liwanag. Diba? O ja'al na si Raja Wahhaja, kumbaga matindi yung kanyang liwanag. Iniulat ni Imam Ahmad mula kay Sammak bin Harb, sami'tu an-Nu'man bin Bashir yaktubu yaqul, narinig daw niya si Nu'man bin Bashir na nagkukhutbah at nagsabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaqul, narinig daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa khutbah at nagsabi, andartukumun nar, binababalaan ko kayo laban sa apoy. Hatta aw anna rajulan kana bisuqi lasami'ahu min maqami hada. So sinabi daw ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tinig na naririnig ito ng kahit sino man na nandoon sa palengke. So malakas at binigyang diin talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagbababala. Na kahit yung nasa palengke, na nga si Nu'man bin Bashir, nandoon siya sa palengke. Kumbaga sabi niya, yung pagkakasabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nagkutba siya at sinabi niya, andartukumun nar, maririnig ito kahit ng mga tao na naroon sa palengke. Bilang pagbibigay diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta waqa'at khamisatun kanat ala atifihi and darajlayhi. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyang diin niya ang pagsasambit ng andartukumun nar, na sinabi niya raw ito ng may kumbaga lakas ng boses, lakas ng tinig, hanggang sa yung balabal daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasa kanyang balikat
ay nahulog sa kanyang paa. Nahulog sa kanyang paa. So iniulat nga ito ni Imam Ahmad. So napalakas yung boses ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inulat naman ni Imam Ahmad mula kay Abu Ishaq, sami'tu Nu'man bin Bashir yaktubu wa yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narinig inulat mula kay Nu'man bin Bashir na nagkutba raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, inna ahwana ahlin nari adaban yawmal qiyamati rajulun tuda'u fi akhmasi kadamihi jamratan yagli minhuma dimaguhu. Sa itong hadith na ito, iniulat ni Imam Ahmad, pero iniulat din ito ni Imam Al-Bukhari sa ganitong pagkakalahad. Natunay na ang pinakamadaling parusa sa impyerno, ang tao sa impyerno na magiging pinakamagaan ng kanyang parusa, doon nga sa araw ng paghuhukom. So dito parehong binanggit yung araw ng paghuhukom at yung ahlun nar. Na dito ibig sabihin, pare-pareho na lang ito na yung araw ng paghuhukom, akhira na rin yun. Okay? At doon pa lang sa araw ng paghuhukom, kumbaga, kung ano man yung magiging kalagayan ng tao sa impyerno, yun na rin yung magiging kalagayan niya sa araw ng paghuhukom. Doon pa lang nararanasan na niya yung hirap doon. So ganito yung pagkakalahad doon. Kasi isang panahon na lang yun, kumbaga. Yung dunya, isang panahon lang na may tuturing, yung habang buhay pa yung tao. At yung akhira, pagkamatay niya, pare-pareho na yun, akhira. Pagkuha sa kanyang kaluluwa, sa barzak, sa araw ng pagkabuhay muli, sa araw ng pagtutuos, yawmuddin, at ngayon din sa pagpasok ng tao sa paraiso at impyerno, lahat yun, pare-parehong akhira yun. Kaya makakita kayo ng ganitong hadith, na yawmal qiyamah pa lang yung binabanggit, pero nababanggit na yung parusa sa impyerno. Nababanggit na yung parusa sa impyerno. Na ang pinakamagaan daw na magiging parusa ay ang kanyang 2 talampakan ay nasa 2 piraso ng baga o ng anong charcoal? Uling. So nakaapak siya sa uling. Hindi siya nakaapak sa apoy, nakaapak lang siya sa uling. Tig-isa yung paa niya. Yung kanang paa may uling na inaapakan at yung kaliwang paa may uling na inaapakan, pero sa tindi ng init ng uling na yun, kumukulo ang kanyang dugo. Kumukulo yung kanyang utak. Kumukulo yung kanyang utak dahil sa init ng uling na yun. Napakatinding init ng uling na yun. At hindi nga yun siyempre katulad ng uling dito sa mundo. Hindi yun katulad ng uling dito sa mundo. So yun yung taladda na tinutukoy dito sa aya na ito. So mahaba pa yung tungkol dito sa sa Suratul Lail. So itutuloy pa natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.